Magandang hapon po mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. Um, I apologize. Ang topic na naman po natin is ituloy yung usapan kahapon. Out of topic. Ang topic po natin today is out of topic. So, sa pagpapatuloy po ng ating usapin na pinag-usapan natin tungkol kay Madeline at Ninita, gaya ng sabi ko, ang reactions ko is I try na nagkakaroon lang ng positive reaction sa mga videos na kagaya ni videos ni Sir Paul at saka iba pang mga interesting na mga topics na nangyayari sa Pilipinas. However, hindi ko talaga I apologize na naging hindi ko talaga napigilan yung na comment ko or naging opinion ko tungkol sa yon nga, yung ganon na bahay na hindi maayos. At isa pa yung bang sinabi ko na very disappointed ako kay Madeline. So si David, sabi ni David na so kung disappointed ka kay Madeline, what about kay Ninita? Hindi ka disappointed sa kanya? To think na umuwi din siya, gaya din yung nangyari kay Madeline. So, yes, thank you for calling me out on that one. O nga, no, bakit ako disappointed kay Madeline at hindi ba ako disappointed kay Ninita? Bumalik sila sa probinsya at iniwan, ang Maynila. And you know what? Because of that comment, napaisip ako. Nasabi ko, wait, nagiging bias ba ako? Alam niyo yun, nagiging para bang ang nangyari is nagkaroon ako ng sa part na to is parang naging mas pinaburan ko si Ninita kesa kay Madeline. Though, alam ko naman na lahat tayo may kanya-kanyang opinion, may kanya-kanyang, kumbaga, meron yung kanya-kanyang kinakampihan. Pero, I made a mistake. Una-una, nung nag-decide ako na mag-reaction video sa mga nagvi-video, sa mga vlogs, lalo na nag-upisa ako kay Sir Paul, upang sa ganun is ipagtanggol ang mga nahuhusgahan na wala sa lugar. And I did exactly that. So, pasalamat ako kay David. David yung pangalan na nagsabi na, bakit hindi ka rin ba disappointed kay Ninita? Na tama siya. Kasi, parehas lang naman ang ginawa nila. So, bakit parang kay Ninita is parang yung pang-intindi ko sa kanya is mas malawak, which is not fair. Ang pwede ko lang sigurong sabihin doon is because dahil si Ninita sa kanyang emotional tsaka intellectual state is talagang hindi naaayon sa kanyang edad. Kumbaga para bang ganun naman na kasi ang natura ng isang tao na kung sino talaga yung mas underdog, yung underdog na tinatawag ko, yung mas kawawa, dun ka kumakampi. Yun ang natural. Which is not right. Kasi kahit pa mas matured si Madeline ito yung pinag-usapan natin tungkol sa kanyang pag-uwi ng probinsya ha. Kahit pa mas matured si Madeline comparing kay Ninita, bata pa rin yung bata, and sino ba naman yung hindi tayo nagkamali nung kabataan natin, di ba? Yung naging mapusok din tayo sa mga desisyon natin, naging matigas din ang ulo natin, na kahit anong ginagawang advice o sinasabihan tayo ng ating mga nakakatandang, let's say mga kapatid, mga tiyahin, mga nanay, mga tatay,
is maraming din sa atin ang hindi nakinig dahil nga sa ating kabataan. So, who am I na ma-disappoint? Wala akong karapatan. So, that I apologize kay Madeline na hindi ko siya dapat, hindi ako dapat, okay, so na-disappoint ako pero dapat naka-get over ako. Alam niyo yun, kasi tao lang naman tayo na, okay, na-disappoint tayo pero dapat yung tama na, yung hindi yung like forever na disappointment, hindi dapat ganun. Kaya wait a minute, parang natauhan ako doon nung sinabi ni David sa isa sa mga nag-comment na nabasa ko, na tama nga naman. Why am I being disappointed kay Madeline at why kay Ninita? Parehas lang naman yung mga, kumbaga. So, that, I repeat, I apologize. So, hindi dapat. Isipin pa rin natin na kabataan ni Madeline mapusok sa pagdidesisyon. Hindi natin alam ang talagang nasa isip niya. So, yun, talagang nagkamali ako doon. And I apologize for that. Saying so, pag bumalik na tayo sa usapan about, yung sinasabi ni Ninita, hindi niya boyfriend, tapos sinasabi ni Madeline boyfriend niya. Ang masasabi ko lang doon, so, ibig sabihin, isa sa kanila nagsisinungaling. Kasi, magkaiba yung sinasabi eh. Yung isa sinasabi yung boyfriend niya, yung isa sinasabi niyang hindi. So, one of them is definitely lying. Hindi na pinag-iisipan yon o hindi na kinakailangan i-analyze pa yon. It's obvious one of them is lying. But then, here is again. So, if one of them is lying, ako na nanonood is, well, meron silang mga magulang na magtama kung yung nagsinungaling. May mga magulang sila na hopefully pag lalabas ang katotohanan kung sino man yung nagsinungaling, hopefully yung mag-apologize sa isa. At kasi kung si Ninita ang nagsisinungaling, parang naging masama si Madeline. Tapos, kung si Madeline naman ang nagsisinungaling, so, parang masama din si Ninita. So, kung sino man sa kanila nagsisinungaling, hopefully, na they will apologize. Ayun na lang ang pwede nating sabihin. At yun, natuto ako talaga, like, wait a minute, talaga, na hindi sila dapat, though pwede silang i-guide ng mga taong nakapaligid sa kanila. Pero tayo na bilang mga manonood, ibang talagang support na lang tayo. At kaya this is the end of my reaction about Ninita versus Madeline, about kung sinong nagsisinungaling. I know that andyan si Sir Paul, andyan yung kanilang mga magulang, and they can handle it. Tapos, siguro, tayo na lang na nanonood. Again, I should tell it to myself, sabihin ko sa sarili ko, na just enjoy the ride, panoorin, enjoy na lang ang mga pangyayari, enjoy na panoorin, i-hold ang emotions, at dapat maging hanggang magpaka-sentro tayo, yung wag tayong kakampi sa isa. Kung hindi, yung manatili tayong neutral. At again, mga bata pa tong mga pinag-usapan natin. So hopefully, magmamature sila sa mas nakakabuting gawi. Kaya maraming salamat. Again, kung anong mali, at least ako nare-realize ko na kung mali ako. Sasabihin ko talaga, mag-a-apologize ako. Kaya yun. Maraming salamat po. So hopefully, panoorin pa natin ang mga sumusunod na mga pangyayari, and then makapag-reaction tayo. And I should stay na manatili ako sa positive
at hindi ako maliligaw na naman gaya ng pagkaligaw ko sa pagkakataon na to. Kaya maraming salamat po sa inyong suporta at sa inyong walang sawang pag-request sa akin na mag-reaction video ko sa mga videos ni Sir Paul. So, maraming salamat po. Good night.